Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas at sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content. Maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa ating content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin. Napagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigyan mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang ating dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. At sa mga update po sa Kim Pao at sa mga ibang showbiz ganap po, ayon po sa aking legit source po ay pinatunayan na pala nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino ang kanilang kissing scene sa What's Wrong with Secretary Kim. Yan po yung ayos sa aking legit source po ay talagang ramdam na ramdam daw nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu ang kanilang ginawa dun. At parang may ibig sabihin pa nga yung ramdam na ramdam dahil masyado na daw perfect yung kanilang kissing scene at maraming mga netizen po ang kinilig sa kanilang mga opinion dun sa kanilang kissing scene. Isipin mo yung kissing scene nila is talagang padibdib talaga. Kundi dyan mo makikita na masyadong sincere si Paolo Avellino sa pagganap sa kanyang role sa Secretary Kim. Sa mga scene pala ng Secretary Kim, maraming mga staff pala ang mag-booking sa kanila kung ano na pala ang kanilang mga staffs. Kaso man lang, hindi lang kasi nagsasalita ang Kim Pao dahil ayaw po nila na makaroon po ng intriga sa kanilang mga showbiz. Dahil sa ngayon po, pag tuwing nagsasalita pa at sabihin mo kayo na, ang mga bases na naman po ang magtetesta dyan at hindi na ang Kim Pao. Puro na lang bases po ang nagbaviral. Pati nga mga comment nila kahit konti-konti lang napapansin sa Kim Pao para na silang ibon na lumilipad sa langit. Ganun po sila kabilis mo comment pagdating sa mga negatibo pag may nakita po silang hindi po nila nagustuhan sa Kim Pao. Kaya ang Kim Pao sa ngayon po ay kahit nabubuking na sila sa kanilang mga action, lalong-lalo na sa kanilang mga eksena or behind the scene, ay talagang dinididmana na lang po nila at parang natutunan na din po nilang mag-ignore sa lahat ng bagay. Maraming mga netizen po ang proud na proud si Kim Pao dahil ayon po sa aking legit na source po ay nagbigay regalo pala ang Kim Pao sa kanila ng isa't isa. Ayon po sa aking legit na source po ay may isang staff pala po ng ABS-CBN ang binigyan ni Paolo Avellino, hindi pala binigyan, regalo ni Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Dahil ito pala po ay matagal niya na palang hiling. Kaso nga lang, yung healing niya yun ay hindi niya talaga nabibili dahil siguro alam naman po natin ang voice sa ngayon ay may mga kapos at may mga hindi. Nung nalaman po nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu na wish niya talaga makaroon ng ganon, ay binilhan po sila ng cellphone. Maraming mga staff din po ang umiling kila Kim Chiu at sa mga ibang showbiz po, kaso nga lang ang talagang mapagbigay na tambalan ay sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Hindi lamang po yung cellphone kundi nagbigay din po sila ng mga iba-ibang klaseng regalo. Kaso nga lang hindi lang kasi nila yan pinipicturan or sinasapubliko dahil marami kasi sa ngayon na pag sinasapubliko mo ang mga binibigay mo,
sabihin na kay bakit kailangan mo pag sa publiko yan kung talagang usap loob mo naman na binigay, di ba? Instead na tumulong ka, ibabas ka pa nila pag yan po ay nakapost na sa mga ibang soknet po. Kaya nga po tahimik lang ang Kim Pao at alam naman po natin na sobrang mapagbigay talaga ang dalawang ito dahil sa kabila po ng panakabutihan ay nagkakaroon talaga sila ng maraming blessing po. Maraming mga netizen po ang humahangat talaga sa kanila. Isa na po ako dun dahil nga po, ang nanay ko din po nung last na bumisita si Kim Chiu sa Baguio before, nabigay din po si Kim Chiu ng parang token sa kanila. Pero hindi lang po kasi yan dineclare dahil ang sabi nga din daw po dun ay kailangan po na may privacy. Di naman natin pwedeng tanungin sila ng personal dahil ang sagot lang po nila sa atin is privacy, di ba? Mahirap naman po natin na sabihan po tayo na respeto po natin ang ating mga privacy dahil tama naman po sila. Hindi kasi yan ang para sa mga Kim Pao ang sabihin nila na bukuin na natin ang Kim Pao dahil maraming kang mga netizen live sa kanila. Hindi po, hindi yan kadali. Para sa akin po is ang Kim Pao po is my forever sa lahat because nakakaroon na mga artista. Munang forever po. Kaya maraming mga netizen kinamahanap ko kasi Kim Pao yan. Yan naman nila na padilang pagalingan ng mga Kim Pao ay hindi po sila mapatinag sa mga bashers. Isipin natin ko itong pinaka-disting na isipin po natin kasi kahit inaapi-api na po nila si Paolo, siya po ay meron siyang isang anak na hindi mo pinatungayan na kung responsibilidad niya ba ay talagang ginagampanan niya kay Ate. Kaso nga sabi ng mga netizen po ay ikaw isang pambabash po sa side po ganun hindi po ay hindi basta-basta sabihin natin na hindi basta-basta i-apila ba kasi sabi noon kasi ang noon na issue ko ay ang sabi po nila si Paolo Avellino daw naiwan sa ere o iniwan niya ang anak niya sa ere dahil daw sa mga hindi daw na kasi panggap po obligado si Aki dahil hindi daw niyanak. Iyon yung sinasabi nila sa mga interview noon na panira ay Paolo Avellino. Pero hindi naman yun tama at hindi naman yun totoo dahil ang totoo naman po is obligado si Paolo Avellino na kumbaga yung responsibilidad niya po si Aki dahil siya po ay in-acknowledge niya Paolo Avellino na anak po si Aki. Yun po yung katotohanan dyan. Wala po ibang nag-acknowledge kay Aki kundi si Paolo Avellino lang po. Hindi lang po yan talagang sinabihan talaga si LG na kung saan po ay huwag niyang dalhin sa Amerika si Aki dahil gusto niya kasi ni Paolo Avellino na siya yung maging makita niya si Aki sa paglaki at lahat makikita niya para hindi lumayo yung marka sa kanya. Yun yung dahilan kung bakit muntik na nag-suicide si Paolo Avellino dahil linayot ko ni LG si Aki sa kanya. Maraming mga netizen ang nababas kay Paolo Avellino at nung nakatandem na po niya si Kim Chiu mas lalong lumala po. Sipin natin to hindi naman lingit sa alaman ng lahat na si Paolo Avellino ay isa siyang taga-Baguio at mahihain siya, di ba? Hindi natin ipakailahin. Pero yung sabihan mo si Paolo Avellino na sa kanyang past na okay, may anak siya, hindi naman yun hindi naman yun kumbaga sa akin hindi yun kumbaga hindi yun hindi yun para hindi na siya magmahal muli, diba?
Yun yung napakaganda dito dahil kailangan Paolo Avellino tumingin sa kanyang sariling pa dahil marami po sa mga basis sa ngayon hindi gusto si Paolo Avellino kay Kim Cho. Ayon po sa aking legit na source po ay pinatunayan talaga ni Kim Cho na may forever ang Kim Pao dahil kahit gaano nila binangkas si Paolo Avellino, kahit nakikita naman ni Kim Cho sa lahat, patuloy pa rin na sinusuporta si Kim Cho kay Paolo Avellino dahil alam naman po natin na ang pagsuporta sa kapumota o iyan po yung bibigyan para magkaroon po kayo ng forever. Yan po yung katunayan dyan o resibo. Ayon po sa akin legit na source po ay parang kumbaga hinihintay na lang nila yung totoong decision ni Kim Cho sa lahat ng larangan ng social media nila dahil si Kim Cho kasi kadalasan kasi inisip niya yung kanyang future kung ano na talaga yung magiging impact o magiging suggestion ng kanilang both side. Pero si Paolo Avellino po ay ready na kasama ang kanyang mga pamilya at lalong-lalo na po siya talagang makita mo sa mukha na Avellino na super duper welcome po si Kim Cho sa lahat ng bagay. Kaya nga po nung nag-reach out yung nanay ni Paolo Avellino kay Kim Cho tungkol sa kumusta or status na ni Paolo Avellino ay dito po natin nakikita na talagang suportado din ang pamilya ni Paolo sa kanilang mga ginagampan ng eksena. Dito din natin nakikita na talagang yung buhay ba? Yung buhay na gustong matama ng pamilya Avellino kay Paolo Avellino ay talagang sinusubo na kay Kim Cho kasi alam naman kasi nila na sa lahat ng larangan ng social media, si Kim Cho lang po ay nagkaroon ng tibay. Nagkaroon si Paolo Avellino ng tibay at naging part sa Paolo Avellino sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang daming nabago kay Paolo Avellino sa ngayon. Yan po yung base sa sinabi ng nanay po mismo sa harap ni Kim Cho. Yan po ay ayon sa aking legit na source. Hindi lamang po yan. Hindi sa harap ni Kim Cho. Marami pong basis na na parang may nanibago kay Paolo Avellino sa lahat ng larangan ng social media. Isipin natin to. Kung ikaw si Paolo Avellino at isipin mo na si Kim Cho lang yung the one or the perfect woman para sa'yo, sa tingin mo, bibitawan mo pa ba? Lahat naman ng hinili ng mga ibang tao o mga lalaki ay nakakay Kim Cho na kagandaan 100%, ugali, sobrang tibay. Saka matisin si Kim Cho, ang galing niyang dumala ang relasyon. Yun nung kay Kim Cho hindi siya toxic na makipagrelasyon. Hindi siya kagaya ng mga ibang tao na toxic. Maraming man example dito o mahala. At saludo kay Kim Cho dahil pinili niya po si Paolo Avellino sa lahat ng larangan ng social media. Di lamang sa social media, kundi sa lahat po. Ay ito na ang sasabihin ko sa inyo sa mga basis ni Paolo Avellino dyan. Hindi pa kayo magtatagumpay kasi marami po taong gusto si Paolo Avellino at maging magkatambal ang dalawa at hindi po kayo ang hadlang para sa kanila. Sipin na lang po natin na sa mga katauhan po nila ay dapat suportahan po natin sila. Hindi yung kailangan natin ibas ang isa't isa para magkaroon sila na mabuwag ang kimpaw. Ayon po sa aking legit na source po ay may online selling na ngayon ang kimpaw at mga charity na ngayon. Baka kung kaya po isa po kayo dun ibibigyan po nila, mag-comment down below lang po kayo dito kasi nga po hindi naman ito sinasa publiko sa lahat. Pag napibigay kasi ang kimpaw sa mga charity o hindi lang sa mga charity, sa kapwa din po nila
sa mga staff po ay hindi po yan sinasapubliko, kundi konti-konti lang po nakakaalam. Baka po isa pa po doon na mapili at mag-comment lang po kayo dito. Lahat po ng mga nagko-comment dito po ay nilalagay po yan sa mga boxes ni Paolo Avellino or mga kimpo. Para magkaroon po kayo, mabunot po yung pangalan. Paki-share niyo din po, paki-like at saka paki-subscribe niyo din po sa mga kwan po, sa mga may kwan po ko ngayon. May kumbaga po is may pa-promo po ako sa ngayon. Kung sino po sa inyo ang makapanood ng aking movie na sa isang araw ay mapanood niyo po ito ng 100 times sa mga iba isi-send nyo sa mga ibang kagrupo nyo. Paki-screenshot na lang po at paki-send na lang po sa aking Facebook. Pero po, kung kasali ka po sa limang taong mabunot po namin, kasi may online drawing po ako, kung kasali ka po dyan, is makaka-receive ka po ng 1,000 through Gcash po. Kaya umpisa na po natin ang manood at lahat po na aking mga content at i-share din po. Pero hindi po yung i-share nyo po na yung isang account lang po. Dapat iba-ibang account po para sa karoon po. Hindi po tayo mabudol, okay? Pag-uusap lang po at saka kung isa ka sa challenge ko na mabigyan ng Gcash, paki-like, share, at saka commentin po kayo. Ang rules po dito is within a day sa mga grupo niyo po, sa inyo din sa mga grupo niyo. Yung halimbawa po matapos niyo po ang aking video, matapos ko ang lahat ng aking video is magbibigay po ako ng 1,000 per day po yan, per day kung sakaling nakapag-share po kayo ng 100 or more than 100 po. O kapag nakita po natin na may mga 500 na po akong likes or 100 po na 500 din po na share at mga likes din po sa inyong mga grupo. Maraming salamat po sa suporta sa aking content at paki-like, share, comment, at subscribe din po. Lang dito na lang po. Ingat po tayo palagi at God bless mo.